Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin, mananagot na. Nako, breaking news just in or just now sa wakas. Walang takas, nako, nagulantang. Ayan mga kababayan, patungkol po rin ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po napag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat. At ito na nga, simulan na po natin to. So mga kaubayan, ito, bago po natin simulang i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, ito po ang post, no, ang sabi po ng ICI chair, ayan sabi po dito sa post ng Philippine Star, fight corruption with love. Ayon po yan sa ICI chair. Nako, paano mo naman mamahalin ang corruption mga kababayan, di ba? Love, fight corruption daw with love. Nako, dapat sa'yo mag-resign na. Ikaw na chairman ng Independent Commission for Infrastructure, no? Mag-resign ka na po, sir. Kung gusto mong haluan ng pagmamahal ang paglaban sa korupsyon, dapat nga wala kang awa, di ba? Dapat wala kang awa sa mga napatunayan na mga nagnakaw ng kaban ng bayan. Dahil hindi po nila pera yan. Ngayon kung sasabihin mo fight corruption with love, you can bend the law, di ba? Kapag pinairal mo ang pagmamahal, maaari mong hindi lang bend, you will break the law, mga kaubayan, di ba? Sabi po sa mga komento dito, nako, circus ang gobyerno natin ngayon, daming clowns. Oo nga Fight corruption with script. Ayan, tuloy Trillion ang ninakaw, kaya mahalin natin ang mga may sala. Lagot na. Kayo na lang ang magmahalan. Nako po. Fight corruption with Romualdez exception. Real talk hurts. Ayan mga kaubayan. Totoo naman no? Bayutin man siguro ni si Chair. Ibig sabihin, bakla daw yata si Chair. Ninakawan na at maraming namatay at perwisyo. May love pang nalalaman. Oo nga Nagpapatawa yata itong mga ICI no? Kasi biruin mo mga kababayan, no? Ilang araw na simula po nang nasalanta ang Cebu, di ba? Pero kahapon po yung balita, nasa Davao po ang ICI. Nako, dito po kayo mag-imbestiga kung saan mayroon ng mga ebidensya. Sa Cebu. Makakakita kayo ng napakaraming ebidensya na kung saan napunta yung 26 billion ba yun na pondo para sa flood control projects mga kababayan. Okay? Punta na kayo ng Cebu. Ilang araw na. Inaantay po namin mag-imbestiga kayo sa Cebu pero hanggang ngayon wala naman tayong naririnig mula sa ICI. Anong klaseng ito? Sa bagay, baka mahal nila yung dating nakaupo ng Cebu, di ba? Yung dating gobernadora na nakaposisyon. Balita natin, binasura na nga sa ombudsman yung mga kaso nun bakit hindi yun ang pagtuunan nyo ng pansin, di ba? Anyway, ito pa mga kaubayan, nako, kumusta ang ICI? Dalawang staff ni Saldico lumabas na ng bansa. Aray ko po. Ito, pakinggan po natin ang balitang ito. Ipinahayag po ni Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson na nakalabas na po umano ng bansa ang dalawa sa mga staff ni resigned ako Bicol Party List Representative Saldico na sina Mark Tiksay at Paul Estrada. Sina Tiksay at Estrada ay tinuturo ni dating Marine Master Sergeant Orly Gutesa sa pagdinig ng Senado ng mga staff ni Co na umano'y nagbibilang ng mali-maletang pera na i-deliver nila sa bahay ni Co. Ayon kay Lacson, sina Estrada at Tiksay sana
ang hinahanap na testigo ni Senator Ronald Bato de la Rosa bago humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee para mag-corroborate sa naging testimonya daw po ni Gutesa. Pero sa huling impormasyon ni de la Rosa, nasa Europe na rin umano ang dalawa. So, yan mga kabayan, paano ito nakalabas? Baka may kasabwat ito sa ating gobyerno ngayon. Diba? Paano nakalabas ang dalawang ito? Sila na dapat ang iimbestigahan. No? Ganito ba kabagal? Ganito kainutil ang ating gobyerno ngayon para hindi nila mapigilan yung paglabas ng bansa ng mga pinaghihinalaang mga sangkot sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. Diba? Wala. Mahina mga kabayan. Mahina po. To corroborate kay Gutesa. And I just thought na baka yung si Paul or yung Mark na minention. So madali naman yon. We will check with immigration kung meron talagang Bukod sa dalawang staff ni Ko, sinabi ni Lacson na hindi na rin mahanap ng komite kahit pa ng DOJ at ng Ombudsman si Gutesa. Taliwas sa naunang pahayag ni dating Congressman Mike Defensor na nasa kustodiya daw po ng Philippine Marine si Gutesa. Nais nilang imbitahan si Gutesa sa pagdinig sa November 14 para pagpaliwanagin sino ang tumulong sa kanya sa paggawa daw po ng affidavit matapos madiskubre ng NBI na peke ang pirma sa kanyang sworn statement. yung kung meron siya maidadagdag, idagdag niya, no? So, importante yung kanyang presence kung meron siya maidadagdag pa sa kanyang nauna ng pinahayag. So, kailangan ma-clarify din yun. Hindi ba ang sariling gawa ni Gutesa yung affidavit? Kung so yan mga kabayan, sobrang busy, no? Nilping Lacson dito kay sa Master Sergeant Orly Gutesa, no? Sa sobrang busy po ni Lacson, ayan, nakatakas na po yung dalawang staff ni Saldico na sana'y magpapatunay doon po sa mga sinasabi ni Sergeant Gutesa. O yan, nakalabas na. Paano nyo hahagilapin ngayon? Diba? Wala na talaga. Ano to? May patutunguhan pa ba itong investigasyon ng Blue Ribbon sa kamay ni Senator Ping Lacson? Parang wala na no? Baka yung dalawang staff ni Saldico na nakahiring na. Ops, teka lang, kami na ang susunod. O baka may tumawag sa dalawang hinayupak na yon. Diba? Lumabas na kayo ng bansa. Kayo na ang isusunod. Yung amo nyo nasa labas na ng bansa. Pumunta na kayo. Diba? What I'm trying to point out dito mga kabayan, baka may trahidor po sa ating gobyerno at nag-feed ng mga impormasyon sa mga kasabwat dito po sa malawakang korupsyon sa flood control projects. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan din po natin to, President Bongbong Marcos Jr. Not safe from flood control mess. Ayon po yan sa kongresistang si Elijah San Fernando. Winarningan po ang Pangulo na hindi po siya dapat maghugas kamay sa multi-billion pesong flood control controversy, no? Kasi siya po ang pumirma sa 2025 national budget na kung saan ito po ay nandoon po yung mga questionable allocations, di ba? Totoo. Wag po kayong magmalinis, Presidente. Pinag-aralan niyo yung batas na yan. Hindi po yan magiging batas kung hindi dahil sa inyo, di ba? Kaya wag po kayong magmalinis. Anyway, ito na po mga kabayan, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Sumusunod siya sa nag-appoint sa kanya. Pero alam naman natin, hindi naman kaila sa Pilipinas na ang due process na sinasabi nitong mga to ay lagi lamang doon sa kaalyado. Pero pagkakalaban, mula kay Pangulong Duterte, nung kay Bantag, kay Tebes, kay Pastor Kibuloy, walang due process na naganap. Talagang sabi nga nila, you cannot break the law but you can bend it. Di ba? Naintindihan ninyo? Kaya naiinis ang tao kasi, ano to? Bigla ka magsasalita ng bend the law. Tapos, ngayong mga kaalyado mo na, o yung mga dati mo ng kaalyado,
biglang may due process na. Araw na ito. Pero bago po maangat na po ito, yung issue kay Saldico, naku po, patay tayo dyan. Saldico, namumuro ka na sa taong bayan. Hindi, kasi ito kay Saldico, kahapon, diniscuss natin, kung hindi nyo napanood yung video, panoorin nyo na lang ha. Kahapon, diniscuss natin yung video about doon sa abogado niya, na itong abogado niya pong ito, mantakin mo, binulgar. Ano? As in, binuking. Binuking ang DOJ, binuking ang pamahalaan sa kanilang kaululan. Ano yun? Bakit? Ano sinasabi mo, Banat Bay? Hindi kasi kahapon sinabi niya na sasagutin ko, sabi niya, ang anumang issue na ipupukol kay Zaldico. Ano ba yung issue na yon? Wala pa. Putang ina niyan. Sa haba-haba ng panahon na kaliwat kanan ang balita, propaganda, kaliwat kanan na sinasabing itong administrasyon na ito ay lumalaban sa korupsyon, lumalaban dito sa mga ghost control project na yan, ghost flood control. Pambira, hanggang ngayon pala wala pang kaso ang animal. Naintindihan nyo ibig ko sabihin, mga kababayan? Wala pang kaso ni isa. Ano yung mga pinagsasabi nila dyan sa social media, sa mga balibalita? Ay wala, pautot lang pala yun. Ganong katarantado itong gobyerno na ito. Ang daming sinasabi na kesyo labang kami. Sino ba nagsimula ng anti-corruption? Di ba? Si Marcos? Ganyan-ganyan pa sila. Di ba? Pero ngayon, mga kaibigan, wala pala ho. Wala pang demanda. Wala pang nangyayaring demanda. Ang lupit, di ba? Ibang level. Ibang level kayo. Hindi ko talaga maintindihan. Ibang level ho ang ginagawa nito. Sige, pakinggan nga natin. Ito. Alright, now let's move on to Zaldico. Bakit hindi pa po nakakasuhan si Zaldico? Yes, as I said, we are proceeding in a very systematic manner with due respect to the constitutional rights of the respondents, including the right of presumption to innocence. Okay. Yan. Presently, Gala. we have developing a case where Zaldico is involved in possible 16 transactions. Okay? This has not been filed yet with the DOJ. We are making sure. Yan. Ganda, di ba? Maganda naman yung sinabi niya. May due process, ika nga. Lupit, di ba? Ay, totoo naman. Sabi nga sa ating bayan, kailangan ng due process sa mga kakampi. Alam mo, ito wala namang kasalanan tong undersecretary na ito. Wala naman siyang kasalanan kasi may boss naman siya. Diba? Sumusunod lang siya sa utos at definitely sumusunod siya sa nag-appoint sa kanya. Pero alam naman natin, hindi naman kaila sa Pilipinas na ang due process na sinasabi nitong mga to ay lagi lamang doon sa kaalyado. Pero pagkakalaban, mula kay Pangulong Duterte, nung kay Bantag, kay Tebes, kay Pastor Kibuloy, walang due process na naganap. Talagang sabi nga nila, you cannot break the law but you can bend it. Di ba? Totoo, yan ang kanilang prinsipyo. So, dito, medyo parang asaan yung linya na kung saan may due process at kung saan merong bendalo. Hindi kasi alam mo, yun nga yung kinagagalit ng maraming abogado, lalong-lalo na si Senator Marcoleta, doon sa bendalo. Kasi yung bendalo, when and how are you going to apply it? Napakadelikado nun. The law is law. Alam niyo yun, ang batas ay batas. You cannot bend it. You understand what I mean? That is the law.
You cannot, alam mo, ito bibigyan ko kayo ng matinding example. And I think most of you, especially those theologically knowledgeable, naiintindihan ito. Di ba? Sabi nga nila, alam mo, nung bata ako, ito walang question ito, nung bata ako, tinatanong ko sa sarili ko kasi every Holy Week nanonood kami nung Passion of Christ o yung basta yung about sa pangyayari kay Kristo, di ba? Alam naman natin. Tapos hindi ko talaga maunawaan nun. Sabi ko, di ba he is claiming as God? Bakit kailangan niyang magpapako sa krus? Bakit kailangan niya magpapalo? Bakit kailangan niyang gawin ang lahat ng bagay na ito? At higit sa lahat, ba't kailangan niyang mamatay? Alam mo, isang lang ang dahilan yan. God is a God of justice. And yan ang pinakamatinding paliwanag sa you cannot bend the law. As a matter of fact, He is God. He can say, okay, patatawarin ko na kayo. Kayong mga makasalanang tao. Mula ngayon, you're forgiven. He can do that. But why Christ has to suffer and die? Because that what is called justice. Since the wages of sin is death, it has to be followed. Someone has to die for our sins. Yun po yun eh. Yun yung bagay na even God did not bend the law. Kailangan matupad yun. Justice must be done. Justice must prevail. Pero sa Pilipinas, mga kaubayan, may justice ba? Tama po yung sinasabi kanina, na justice para due process or justice para sa mga kakampi nila. Pero sa mga kalaban nila sa politika, justice. Ayan mga kaubayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito? I-comment nyo na lang po. Maraming salamat po.